tayo. Pag-usapan na rin natin tong impeachment ni VP Sara. Total nandirito na tayo. May umugong na balitang dinomina raw ng defense team ang mga House prosecutors sa pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice President Sara. Dinomina na ang ng mga abogado ni Inday Sara. Yung prosecution, tangina naman. Sino naman kasi yung prosecution team? Yung Batang Zamora, yung kapatid ng mayor diyan sa San Juan. Puchang inang yan. Pangit na, tanga pa. Sino pa? Si Chel Jokno na walang naniniwala sa kanya. Na kahit na anong gawin niyang pagtumbling, hindi na nanalo sa senador yan. Nanalo na lang yan bilang party list representative. Dahil kung tatakbo mismo yan sa distrito nila bilang congressman, sigurado hindi rin mananalo yan. Paano ka maniniwala sa ganyan? Sipilyo, pagsisipilyo na nga lang, di niya pa magawa. O, sino pa? Si Leila de Lima. Diyos ko po, prosecution team, Leila de Lima. Ilang taon na hinawakan niya yung Commission on Human Rights, yung Department of Justice, naging senador pa ang putragis. Kahit isa, wala man lang naikaso kay Pangulong Duterte, yung kanyang pag-iimbestiga dyan sa Davao Death Squad. Halos isang dekada niyang hinawakan niyang mga posisyon na yan. Pero wala siyang nakita sa kanyang pag-iimbestiga, wala siyang nakita na pananagutan ni Pangulong Duterte na abisto nga siya. Nagdemanda ka ba? Hindi naman pala eh. Sino pa? Si Kokey, anak ng Tokwa yan, oh. Si Kokey na kurakot, si Kokey na tinanggal sa pwesto dahil kawatan, di umano. O sino pa? Sino pa ang mga abogado? Si Luistro. Si Luistro na mukhang pugita. Ay ng tao na yan, kahit bagong ligo, parang ang baho-baho. Kembot pa ng kembot, akala mo naman bagay sa kanya. Sa lahat ng mayaman, yan ang pinakapangit na nakita akong mayaman. Hindi, sakay ko sa inyo. Sobrang dami na ng pera mo. Tapos magnanakaw ka pa sa gobyerno katulad ka ni Kimbo. Tingnan mo si Kimbo. Sa sobrang sama ng ugali, kahit anong ilagay niya sa mukha niya, lagyan mo ng diamante yung mga mata niya. Mukha pa rin siyang kamukha pa rin niya yung Undin sa Shake, Rattle and Roll. Ang papangit, di ba? Oo, tingnan mo si Kimbo, ang dami nang nilagay sa katawan niya, pangit pa rin. Magnanakaw na yan pero putsang ina, pangit pa rin. O eto si Luistro, ganun din. Ang dami nyo ng pera, Diyos mio naman. With all the science, sa sobrang pangit ng ugali nyo, hindi na mapaganda ng mga dermatologists at saka ng mga esthetician. Yung mga pagmumukha ninyo dahil sobrang pangit ng mga ugali nyo. Ayop na yan. Sino yung mga abogado ni Inday Sara? Fortune, Narbasa. Ganyan kauhusay yung kanyang mga abogado tapos nakaalalay pa yung mga karpyo. Paano na? Dinurog daw sila doon sa pre-trial briefing, kaya nga daw si Kapunan na putsang nang yan, may regla daw siya. Paano magkakaregla yung walang matris? Anak ng toklay yan ginulpi daw sila doon. Ayaw umamin ni Redon. Sabi ni Redon, walang nangyaring ganun kung walang nangyaring ganun bakit hindi nyo ini-live? Habang nang abang yung tao, sabi ninyo, laging nag-aabang yung mga tao pagdating sa impeachment ni VP Sara, tapos pre-trial briefing, walang live stream. Kaya walang live stream yan, Kaya walang mga live stream yan kasi nga wala man kayo ebidensya. Baka doon pa lang sa pre-trial brief, putang ina, matapos na yung kaso na yan. Ang bubobo noong mga congressman na mga alam naman natin na kaya naman yan pinai-impeach Inday Sara ng mga yan dahil mga paldo yan So ibig sabihin, walang walang katuturan kung ano man yung hawak nila. Sinong magiging mo? Sino magiging testigo mo dyan sa impeachment? Si Trillanes na putya sa tagal ng panahon. Ikinakalat niya yung fake news na yan. Kung kailan pa naging si Bongbong ang presidente, doon lang pinaniwalaan yan. Tapos sino pa si Madriaga? Ay, Diyos mio. Pero maganda yan. Sabi nga nila, ay sige, sana nga. Sabi nga ng grupo ni Inday Sara, ay sana nga si Trillanes lumabas na. Sana nga lumabas si Madriaga para masaya. Duterte. Pero hindi raw yan totoo ayon sa isang mambabatas. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. The ayes have it. Senator Sherwin Gatchalian is declared Senate President of the Republic of the Philippines. Kasabay na pagkakahalal kay Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President sa isang special session nitong June 17, dapat na raw umusad at hindi na madelay pa ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan na iginiit ni Tingog Party List Representative Jude Assis. Yung kawatan, yung kanang kamay ng kawatan na si Martin Romualdez tsaka si Yeda Romualdez, busog na busog pa rin, Sa isang pahayag, umaas ang mambabatas na uusad na ang impeachment process ngayon. Wala na yung impeachment nyo.
Oh, putya hoy, Boy Pig Grolak. Wala na yung impeachment nyo. Habang ibinababa ninyo yung numero ng pwedeng mag-convict sa kanya, bumababa din yung numero ng hindi magko-convict sa kanya. Kung sa botohan, sa Senate President, hirap na hirap kayong magkaroon ng 13. Sigurado ako, mas mahihirapan kayong magkaroon ng 15, 16, hindi kayo magkakaroon yan. Kaya nga si Inday Sara, nakita nyo si Inday Sara nagpagupit na. Alam nyo ba, na kapag si Inday Sara nagpagupit ng maikli, ibig sabihin makikipagrambulan yan. Oh, hindi makakabuti sa taong bayan kung haba pa ito nang hindi kinakailangan. Wala nang pag-asa yun makakabuti sa taong bayan, mga ulul. Wala na yan. Tapos na ang usapan na yan. Hindi na yan ang gusto ng taong bayan. Ano kung sinong gusto ng taong bayan? Makulong si Bongbong tsaka si Romualdez. Yun lang. Tapos ipinananalangin na rin ng taong bayan ngayon na makulong na si Joel Villanueva. Stable na ang Senado. Sa pamamagitan daw niyan, mailalatag ng magkabilang panig ang kanya-kanyang ebidensya at argumento. Sinigundahan naman yan ni House Deputy Speaker Paulo Ortega. Nandito na po tayo. Jump. Andudumi, no? Tangina, andudumi. Nagmamanifest sa mga tigidig nila, sa mga totsyang, sa mga mukha nila, lahat ng mga pagnanakaw nila. Ball na. Papunta na tayo ng NBA Finals. Umpisan na para... NBA Finals? May nanonood bang bakla na NBA? NBA Finals, kung talagang matapang kayo, sana yung pre-trial brief ni live stream ninyo. Kaya nga uminit yung ulo ni Kapunan dahil nagmukha kayong mga tanga dun eh. makita na, mailatag na lahat. Makadepensa din po ang side ng Vice President. At syempre, matapos na to para matuldukan na po itong ating impeachment trial. July 6, Natuldo ka na yan, matagal na. Natuldo ka na yan. Tinuldo ka na nga yan noong 2025 eh. Oo, ngayon, wala na mangyayari dyan. Plus, napakaraming mga irregularities na ginawa ninyo. Maniwala kayo. Baka nga bago magsimula tong hearing ni Inday Sara dyan sa Senado, maglabas yung Supreme Court. Putang ina, iyak na naman kayo niyan. inaasahang magsisimula ang impeachment trial laban sa bise. Nanindigan naman. Ayun, putang ina ng itsura. Kung ako, sabi ko nga sa inyo, di ba dating taba-taba ko, yung dami kong mga itim-itim sa mukha. Dahil kay Miguel Baker, umayos pumayat ako, ganyan, gumaan ako, tapos naging press tayo. Wala man akong pera. Wala man akong pera, pero itong si Luistro, ang daming pera. Ang daming pera, pero tinan nyo yung itsura. Tangina, kung ako asawa nito, Kung ako asawa nito, hindi talaga ako uuwi ng bahay. The reason why tinakas niya yung asawa niya at tinago niya, kasi pag umalis yung asawa niya, baka hindi na bumalik sa kanya. Tangina, ganyan ba itsura niyan? Itsura pa lang ang baho na eh. Imagine niyo kung yang nakalabas niya, ito yung laging nakalabas sa'yo, yung mukha, di ba? Kung yan ang laging nakalabas sa'yo, yan yung laging nakatutok ang camera, pagagandahin mo yan. Pucha, pinaganda niya na yan. Pinaganda niya na yan. Imaginein mo kung ano itsura ng liig niyan, kilikili niyan, singit niyan. Tangina, sigurado puros bakat ng pigsa yan. Ganitong mukha, madudumi to. Anak ng putyan lahi yan, wag na kayong wag na kayong mag-anak, ha. Tangina, itigil nyo na yan. Ang dami ng pangit sa Pilipinas, dinadagdagan nyo pa, ha. Si House Lead Prosecutor at Batangas, Representative Jervy Luistro, na dapat sundin ang 22 na base number ng tatayong Ang hilig pang gumanon sa camera, putang ina niya. Parang naamoy ko yung hininga, eh. Senator judges sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasunod ito na pagkadetain ni Senator Jinggoy Estrada at kasalukuyang pagtatago ni Senator Bato de la Rosa. Bakit po tayo may mga senador? Dati Tsang ina, tinan mo tsura, Naglaro ka ba sa putikan? Ay, nang hilig-hilig magpaganda, pangit naman. Tinan nyo, pucha payag kayo, mayaman kayo, pero ganyan yung tsura nyo. Ganyan yung tsura nyo, masama pa ugali ninyo. Bobo pa kayo. Kasi nakalagay, kalaro man sa konstitusyon. Number, total, members, all members of the Senate. Total numbers of senators. Ilan yun? 24 man yun. Sabihin na natin si Jinggoy Estrada sinuspinde, si Bato tumatakbo. Tanong lang. Kung si Jinggoy Estrada ay sinuspinde, hindi na ba siya senador? Senador pa din siya. Matatandaan ninyo, may mga mayor.
na may mga kaso. Pag sinuspindi mo yung mayor, sino ang pumapalit sa kanya? Vice Mayor. Vice Mayor. At ang sinasabi sa Vice Mayor, acting mayor lang siya. Yung mayor na may kaso na sinuspinde, mayor pa din yun. Pag natapos yung suspension niya, babalik siya sa dati niyang posisyon. Pag sinuspindi ba ang isang mayor, hindi na siya nagiging mayor? Automatic ba? Mayor na yung vice mayor? Hindi po. Hindi. Katulad si Pangulong Duterte. Hindi ba? Hindi siya nanalo siyang mayor. Vice mayor si Basti Duterte. For some time, siya ang mayor. O kahit nakakulong siya doon, siya ang mayor. Ngayon, natapos na yung palugit kasi kailangan sumumpa siya, kailangan makalabas siya, hindi niya kaya dahil nakakulong nga siya doon. Kaya si Mayor Baste ginawang mayor na, tapos si Rigo ginawang vice mayor dahil doon sa instances na yan. Hindi ibig sabihin na sinuspindi ka, tinatanggal na yung titulo mo bilang mayor o bilang senador. So basically, technically, si Bato de la Rosa at saka si Jinggoy, senador pa din man sila. Kahit magkulong ka pa ng 3 pa, at suspindihin din ng ombudsman o suspindihin ng Sandigan Bayan ng mga yan. Maniwala kayo sa hindi, senador pa din sila dahil pagkatapos ng kanilang mga suspension, pagkatapos ng kanilang mga hearing, senador pa din sila. At ang presumption of innocence, mga bossing, a person is innocent until proven guilty. Ibig sabihin, pagka meron kang kaso of moral turpitude, 'di ba? Ibig sabihin, pwede ka nang ma-disqualify bilang isang senador pagka convicted ka. Convicted na ba si Jinggoy? Convicted na ba si Bato? So basically, 24 pa din ang numero ng mga senador natin. Yung sinasabi ninyo na Cuenca versus Ewan, quorum yun. Para po yun sa quorum. Naiintindihan ninyo? Iba po ang quorum sa impeachment proceeding. Hindi po magkapareho yun. So kung nakalagay sa articles of impeachment, mali pala. Ang nakalagay sa impeachment rules, all of its members, ibig sabihin 24 yun unless namatay, na expulsion is not hindi po ibig sabihin ng suspension expulsion na yon, hindi po. Hindi po ibig sabihin na suspended ka, expelled ka na, hindi po, senador ka pa din. Dead, expelled or nag-resign. Either sa 3 yun, para matanggal ka bilang isang senador o mabawi o hindi ka na maging senador, wala itong mga si Jinggoy at saka si Senator Bato. So ang usapan dito, 24 pa din. So ang numbers to convict is 16 and ang numbers to acquit ay 9. Tanga. Wala na kayong pag-asa. Kasi kung ibaba nyo ng 15, bababa din yung 9. Bababa yung 9 ng 8. Ilan ang Cayetano Black? 10 sila. Doon pa lang tapos na yung boxing, kaya wala na to. Nagpapasikat na lang kayo para yung mga pagmumukha ninyo magkaroon pa rin ng media mileage at yung ibinayad sa inyo masulit ninyo. By means of sirain ng propaganda kay Inday Sara, pero wala na mangyayari dito sa impeachment na ito. Tapos na to. Rest in peace na ito. to represent the sovereign Filipino people. If our senator is detained, if our senator is in hiding, the question is, are they representing the interest of the Philippine? Oo naman, si Trillanes nakakulong. Senador naman siya kasi nanalo siya. Si Leila de Lima, ang tagal na nakakulong, ilang taon. Nanalo naman siya, senador pa din naman siya. Si Jinggoy at saka si Bong Revilla, nung nakakulong sila nung kay Napoles, senador pa din naman sila. Tangin na yan. Ayan ang problema. Paano kayo mananalo dyan sa impeachment kay VP Sara kung ginagawa niyong gago yung batas? Natapos kayo dito. No people? Of course, the answer is no. Nitong Webes, Anong the answer is no? Yung mga opisina nila dyan sa Senado, gumagana pa naman. Yung opisina ni Senator Bato de la Rosa, gumagana.
Yung opisina ni Jinggoy, gumagana. Noon nakakulong si Leila de Lima, gumagana naman yung kanyang kahit nakakulong siya, nakakagawa naman siya ng mga resolusyon. Tanginan tong Luistro na ito, bobo. Ganyan ba kabobo lahat ng mga taga Batangas? Gawang pre-trial conference, natapos na ang pagmamarka ng mga ebidensya sa impeachment articles kaugnay ng umano'y panunuhol ni VP Sara sa ilang DepEd officials. O, di ba sa pre-trial brief, mamarkahan yung mga ebidensya. O, sino ba ang dapat naglalabas ng ebidensya? Ang prosecution. Ano ang gagawin ng defense? Didepensahan lang nila yung mga ebidensyang inilabas nila. Bakit kailangan si Inday Sara dyan? May question and answer na ba dyan? Wala pa naman. Oh, hindi ba? Oh, natatandaan ninyo. Oh, si Erap ba? Sa pre-trial brief, humarap siya? Hindi. Si Corona ba, pre-trial brief, humarap siya? Hindi. Si Davide ba, pre-trial brief, humarap siya? Hindi. Oh, bakit pinipilit yung paharapin si Inday Sara? Tangin na niyan, hindi nga humarap si Inday Sara dyan. Nagmukha kayong tanga, di lalo na kung nandiyan dyan si Inday Sara. Pati na sa pagbabanta umano nito kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Dito umugong ang usapin na nilamon umano ng defense team ni VP Sara si House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervy Luistro. Pero pinabula Lalamunin talaga yan, Jervy Luistro, kasi bobo eh. Bobo, mantakin mo, sinasabi niyan kung ikaw may kaso, kung ikaw nakakulong, kung ikaw nagtatago, hindi ka na senador. Eh wala naman yun dun sa 3 listahan para matanggal ka na senador. Bobo! Analian ni Congressman at House Prosecutor Terry Ridon. Hindi rin daw totoong hindi handa ang prosecution sa mga argumento ng defense team. Parang di mangyayari yun. Kaya ang tanong mo namin doon sa nagpakalat ho na nga Huwag naman masyadong malapit, Ridon. Putang ina, nagulat naman ako. Mantakin mo yung butas ng ilong mo, mas malaki pa kaysa sa labi mo. Ayan, sukatin ninyo, yung nguso niya. Mas maliit pa yung nguso niya kaysa sa butas ng ilong niya. Tumayo-layo ka naman, Ridon. Putang ina, babangunguti naman yung mga tao. Wala ba nag-a-advise sa'yo kung pagka nagsalita ka naman ganyan, medyo lumayo ka naman sa camera. Walang due naman. Ang yung ganyan ng mukha mo, nilalapit mo pa sa camera. Pag ganyan ng mukha, dapat itinatago na yan. Dapat nga nakamaskara ka na pagka ganyan eh. Ito yung mga singer sa Amerika, yung mga pangit, tinatakpan ng bangs yung mga mukha. Ito, proud na proud siya sa kanya sa bagay. Dalawa lang sila ni Koke, ang ganyan ng itsura sa Pilipinas. At in-embrace niya na yun, nakamukha niya si Koke. Oy, Diyos ko naman. Alam ka na mag-deny ka pa. Alam mo, kapag sinabihan kita ng pangit at ako'y dinimanda mo ng paninirang puri, putang ina, kakampihan ako ng korte kasi pangit ka talaga. ang kwento. Sa planetang nangyari. Yan pong bagay na yan. Planeta ng mga Koke. Sa planeta daw nangyari. Sa planeta ng Pilipinas. Sabi ko nga sa inyo, hindi nyo man kailangan mag-deny. Napaka-arte nyo. Gusto nyo lahat naka-live. Pero ng pre-trial brief, dahil matitindi yung mga kaharap nyo mga abogado, talagang mga litigator, putyang inang yan, hindi nyo ni-live. Inano ninyo, sa sobrang epal ninyo, sa sobrang patay gutom ninyo sa airtime, hindi nyo ni-live yun. Kasi nga, alam nyo, lalampaso kayo. Alam nyo, magmumukha kayong tanga. Takdan tinapay, oh. At wala pong kinain ng buhay. Ang meron alam ko, may kumain ng lumpia. Kasi masarap po yung inahing pagkain ng Senate Impeachment Court, no? Doon po sa 2 panig. Sa Lunes, June 22, itutuloy ang pre-trial conference para sa natitirang articles of impeachment. Halatang-halata mo, kinain sila ng buhay. Bakit? Kasi wala silang kwento eh. Usually may kwento yan. Paano kaming kakainin ng buhay? Natainga sa salawal yung nung dinibati ko yung Wala silang ganun eh. Meron lang sila kumain ng lumpia. Sabi ko sa inyo, sa totoo lang, yung impeachment na yan, excited ako. Ang dami nating content yan. Sigurado ako, ang dami nating content. Baka 3 times a day ako magko-content yan. Baka puro bloopers ang pag-uusapan natin dito, mga bossing, pagdisimula yung hearing niya. Tapos isa pa to si Gatchalian, bobo din. Tanginang yan. Gagawin nilang presiding officer si Chis Escudero kasi nga hindi siya abogado. Putangin yan. Ba't hindi na lang si Chis ang ginawa niyong Senate President? Wala naman palang kapasidad dito. Tingnan mo yan. Bilang dyan ang umano'y unexplained wealth at maanumalyang paggamit ng confidential funds ng BISE. Nilinaw naman ni Ridon na Senate Impeachment Court ang magtatalaga kung sino ang magiging presiding officer sa paglilitis at hindi sila tututol kung sino man ang maupo. Kasabayan ng usaping posibleng ipwesto sa Senator Chis Escudero. If it is Senate President Gatchalian, then we will present
Tuyo-tuyo na yung labi nito. Anak ng tinapay. Sabi ko sa inyo, yung labanan dyan sa, sa impeachment, hindi yan papangitan, ha? Kasi kung papangitan, putang ina, panalo na kayo. Leila de Lima, tuyot na. Si Jokno, kamukha ni Yossi Kadiri. Si Luistro, mukhang pugitang adobo. Putang ina ito si Kokey. Kung ang impeachment hearing pasagwaan ng itsura, panalo na kayo. Panalo na kayo. Pero kung patalinuhan, puta, sigurado ako talo kayo. Ang tatangan nyo eh. Ourselves before him. If it is Senator Escudero, then we will present ourselves before him as well. Yan din ang iginiit ni Congressman Ortega. Pero may edge umano si Senator Escudero. Impeachment rules, yung IRR po nila, karamihan po nun siya ang sumulat at siya ang nag-amin. So, kumbaga, mas kabisado niya yung rules. Sigurado yari kayo dyan. Yari kayo pagka kapag si Escudero na ang Putang ina, wala na talaga yung pag-asa kasi tandaan ninyo si Escudero ang gumawa nga ng implementing rules and regulations sa si Escudero, pero hindi niya itinuloy yung impeachment ni VP Sara kasi alam niya illegal yung pagkakaano ninyo, yung pagkaka-draft ninyo, tapos siyang ilalagay niyo diyan, tapos ang boxing matapos siyang kupal-kupalin noon, matapos yung yung kayong mga ulul kayo kung ano-anong pinagsasabi nyo sa kanya, tinira-tira pa siya ng mga troll farms ninyo, tapos ina-expect ninyo na nakikilos si Chis Escudero in favor sa inyo. Hindi ba kayo mga tanga? Merong balita. Alam nyo ba kung ano yung balita? Ang balita is, ito ang ipinangako kay Chis Escudero. Kaya siya lumipat sa majorityng bago sa Gatchalian Black. Ito ay pinangako sa kanya. Ngayon, kung hindi ito ibibigay sa kanya, lilipat ulit yan. Lilipat yan sa kabila. Pag lumipat yan sa kabila, putang ina, disgrasya na naman kayo. Maaagaw na naman sa inyo yung liderato. Kaya ngayon, yan ang deal sa kanya. At saka magtataka ka, tinan mo. Hindi siya masyadong tinitira nila Cayetano, hindi siya masyadong tinitira nila Marcoleta. Ang tinitira nila si JIL. Si Villanueva ang kanilang tinitirang malala. Alam niyo kung bakit? Kasi si Villanueva, sangkot talaga yan sa corruption. Kaya talagang siya na pressure. Pero ito si Chis Escudero, inoferan niyan. Ang inoffer sa kanya, etong magpipreside siya sa impeachment proceeding kasi re-electionist yan si Chis Escudero. Re-electionist yan. So kailangan ni Chis yan para mabangon yung kanyang reputasyon. I-a-acquit niyan si Inday Sara. Putang ina, mananalo ulit yan sa 2028 pag ginawa niya yun. Abang kayo. Ganyan na mangyayari dyan. Matalino man yan si Chis. Meron siyang kaso supposedly sa ombudsman. Matatanggal na yun. Tapos at the same time, nakuha niya pa yung siyang magpipreside dyan sa impeachment hearing. Di yari kayo lalo. Subukan nyo na si Chis Escudero ay hindi nyo ito pa rin yung pangako nyo kay Chis Escudero. Pag yan lumipat, yari kayo lalo. Si Alan Peter Cayetano na naman ang presidente na ang Senate President niyan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang husga
sustansya at totoo. Yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, walang